Magandang araw po mga kababayan. Sumabog sa galit po itong si Dilima at syempre yung kanilang mga kaalyado at mga alipuris po na anti-Duterte ni Martin Romualdez dahil hindi po nagagawa nila ang kanilang gustong grandstanding dahil hindi po sila sinipot ni Vice President Sara sa budget deliberation or sa budget debate ng Office of the Vice President. Tinawag na bratinis nitong si Laila Dilima, itong si Vice President Sara. Pero pagiging bratinis po ba mga kababayan natin, habang sila ay nagpapasarap ng buhay sa loob ng Kongreso, nagpapalamig, ang sarap ng pagkain, ang sarap ng kanilang tulog sa kanilang bahay, samantala yung mga taga Cebu na nilindol, walang matulugan, halos walang makain, walang mainom na tubig, ay hindi man lang nila tinulungan. Ngayon sabihin nila mga kababayan na bratinis si VP Sara. Pero ang bratinis na sinasabi nila, inandun po sa Cebu, tumulong kahit gabing-gabi na, inasikaso na mabigyan po ng tulong yung lahat ng mga taga Cebu, yung kayang matulungan ng opisina ng Vice President. So sino po sila napapayagan ni VP Sara na bastusin ang ating Vice Presidente na wala naman po mangyayari, magsasayang lang ng oras ang ating Vice Presidente kaysa pumunta dun siya sa Cebu. So mas priority ni VP Sara na tumulong. Ay ang hamon nga sa kanila ni VP Sara, di bawasan nyo kung bawasan ang budget ng Office of the Vice President. Si VP Sara wala pong pakialam yan Dahil nasa kanila naman po lahat yung mga proposed budget, proposed program ng Office of the Vice President. Kaya wala po sila magagawa. Hamunin nila si VP Sara. Naku po mga kababayan natin, hamunin nila si VP Sara, nabawasan ang budget. Huwag pong ganun kayo dahil sanay na po yung ating Vice Presidente sa inyong mga pananakot. Nagkaroon na po siya ng immune, wala na po siyang pakialam. Ito, pakinggan nyo po yung mga nagwawala ng mga tauhan ni Martin Romualdez kasi inaakala kasi nila magiging malinis pa sila sa tingin ng taong bayan. Pero sa totoo lang mga kababayan, wala na. Sirang-sira na kayo sa inyong mga kababayan sa buong bansang Pilipinas. Nananalo lang naman ang mga ito dahil may pera. Nanalo lang naman yung mga ito dahil may impluwensya ang kanilang pamilya at binabayaran nila yung mga butante na bumubuto sa kanila. Sige, pakinggan natin yung mga ito mga kababayan. Ang alam ko, doon sa increase ng budget, na proposal ng budget is additional consultants an application for the current debt in 2026 Office of the Vice President. I believe the increase of, I think, 200 million pesos would on the consultancy fees, at saka yung mga additional supplies. So, sayang nga lang kasi hindi siya pumunta. She could have at least... sayang daw po mga kababayan kasi hindi pumunta si VP Sara. Nanginayang po sila kasi hindi po sila nakapag-grandstanding, at hindi po nagawa na naman nila yung kanilang script. Alam naman natin may mga script na naman itong mga grupo ng mga dilawan, grupo ng mga kaliwa, grupo nito against kay Vice President Sara. Pero hindi nga nila nagawa Napahiya po sila dahil hindi po sila sinipot ng ating Vice Presidente. Which is tama lang. Kasi sumipot man o hindi si VP Sara, tangina kung anong gusto nilang gawin, yun ang gagawin nila He's defended that and explained to the plenary and convinced the members why she needed that 200 plus increase. Unfortunately, no explanation at all. That's why... Ito pang serido na ito. Bata ito ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez. Naghanap ng butas against kay Vice President Sara, kaso ang problema, sampal sa kanila po ang kanilang pinagsasabi. Hanapin mo yung Vice Presidente, nandun sa Cebu, tumutulong. Hindi bobo. The budget of the OBP. Sabi, kung ano yung kailangan niya for them to basically operate, and to provide yung po needed services to the public, yun po yung susuportahan po natin. Di bawasan nyo. Sino natakot, Kasi the more po na sinasiraan nila si VP Sara, the more pa po na lumalakas ang survey, The more pa na pinagkatiwalaan ng taong bayan. Dahil, sabi nga ni VP Sara, kung gusto nyo ko ipatawag nyo rin po itong si Bongbong Marcos. Kaya, iyak po sila,
wala daw pong karapatan si VP Sara na mag-demand sa House of Representatives. Di ba? Bakit walang karapatan? Di ba? Karapatan niya po yan, no? Hindi bilang Vice President, no? Kundi bilang Pilipino. Kung pinapaharap ang opisina ng Vice President, kung pinapaharap siya, dapat iharap nyo rin ang lahat. Iharap nyo rin si Bongbong Marcos at questionin sa kanyang budget, lalo na po sa kanyang confidential fund, na hindi pa po natapos yung taon, ay simot na. Pero wala ni isang singkong tuling, no, na nalalaman ng taong bayan kung saan po ito ginagastos. Pero yung kay BP Sara na parehong confidential fund, lahat ay nilabas nila sa publiko, kahit pa ang budget na ito ay confidential. Paano naging publiko ito? Confidential fund nga. Kaya ito ngayon sila o nagwawala si Leila de Lima. Bratinis ka ng bratinis, no? Pero wala po kayong magagawa. Siraan nyo man na siraan yung ating Vice Presidente, no? Ay useless na po yan. Dahil mahal po ng taong bayan kung sino po yung nagtatrabaho, hindi po puro salita. At yan po ang ating Vice President. Sige, bawasan nyo. Tingnan natin, no? Nakita nyo naman ngayon, ang inyong chairman ng Committee on Appropriation, dikit na dikit po kay VP Sara at mukhang, no, iba na yung simoy ng hangin ngayon. Pati yung mga senador, yung dating galit na galit sa kanya at binabanatan siya, gusto siya ipa-impeach. Ngayon mukhang gusto na siyang yakapin at gustong kaibiganin. Lalo na ngayon magbabago po yung leadership ng Senado. O sige, yan po muna yung ating update. Maraming salamat po at huwag kalimutan i-like kung umabot po kayo dito sa video ito. Ating Bugtao Pilipinas. Maraming salamat.